Mula sa News Headquarters ng Pilipinas, Aksyon Breaking. Magandang hapon, ako po si Twink Makariig. Narito ang mga balita sa oras na ito. Sinuspindi uli ng COMELEC ang canvassing of votes sa party list groups. Para sa detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Ina Zara. Ina? Yes, Twink, siyam na araw matapos nga eleksyon ay wala pa rin aasahang proklamasyon para sa mga nanalong party list groups. Yan ay matapos muling pansamantalang itigil ng COMELEC ang canvassing of votes para dito. Kinumpirma naman ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes na ilan nga sa mga pinag-uusapan, Twink, ay ang posibilidad ng pagkakaroon ng partial proclamation. Panukala daw ng ilan, iproklama na yung mga siguradong makakakuha ng isang pwesto sa Kamara. Brillantes na ibigay ang mga party list na ito pero ayon sa kanya ay posibleng umabot daw ito sa 12. Una nang sinabi ng COMELEC na posibleng abutin ng 10 araw bago sila magproklama ng party list, hindi raw kasi tulad ng mga boto para sa kandidato sa pagkasenador, mas mahirap ang canvassing ng boto para sa party list dahil dito kailangan ng total number of votes. Base kasi sa Republic Act 7941 o Party List System Act, at least 2% ng total number of votes ang kailangan para magarantiya ang pwesto ng isang representative ng isang party list group. Twink? Maraming salamat, Ina Zara. Hinihintay na lang daw ng NCRPO na ma-release ang tseke na nagkakahalaga ng 2 milyong piso para bayaran ang bahagi ng utang ng Manila Police District sa Maynilad. Ang matitirang 6 na milyong pisong utang ay babayaran gamit ang monthly allocated funds ng NCRPO. Bukod sa MPD, naputulan na rin ng tubig ang Caloocan City Police Station at nabigyan na rin ng notice of disconnection ang Sampaloc Police Station. Hiniling ng NCRPO sa mga pulis na magtipid ng tubig at ipasuri kung may butas ang mga tubo. Dinagdagan na ang puwersa ng militar sa Sinai Peninsula sa Egypt matapos dukutin ng mga rebelde ang 7 pulis at ilang sundalo. Dose-dose ng armored vehicles at helicopters ang ipinakalat sa hilaga ng Sinai. Ayon sa Egypt State Information Service, naghahanda na sila ng large-scale military operation. Tumanggi na kasi si President Mohamed Morsi na makipagnegosasyon sa mga rebelde. Isinara na rin ang daan sa Rafah na papuntang Gaza Strip hanggat hindi na ibabalik ng ligtas ang mga sundalo. Narito naman ang headlines ngayong Miyerkules. Mental hospital sa Davao nasunog pero lahat ng pasyente nakaligtas. Russian mountaineer na aksidente sa Mayon 2 linggo matapos ang ash puff na ikinapatay ng 5 tao. Rescue operations inilunsad na. Tornado na nanalasa sa Oklahoma. Posibleng mas malakas daw sa atomic bomb ayon sa mga eksperto. NBA star Kevin Durant nagbigay ng tulong sa mga biktima. At National Women's Football Team na Malditas, tinalo ang Iran sa AFC Asian Cup qualifiers. Makinig lang sa Radyo 5, 92.3 News FM at mag-log on sa news5.com.ph para sa walang patid na balitaan ng News 5 everywhere. Abangan ang iba pang may init na balita sa aksyon mamayang alas 6 ng gabi. Ako si Twink Makariig, narito na ulit ang Christopher Minute. Higit sa balita, aksyon!